May kausap kayo ha. Importante yung pinag-uusapan nyo. Tapos may makikisabat na hindi naman kasali dun sa pag-uusap. Ano magiging tingin nyo? Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Sylar News TV. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Sylar News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Sylar News TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Sylar News TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito pong pag-uusapan natin mga kababayan. Ayan, bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na madidinig nyo ngayon, no? Siyempre, walang iba kung hindi si Sir Jake Magnus. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. At pagpatuloy na natin. Yung video po na kumakalat na ayan nga yung video yan. Lalo na nung mga anti-TVJ na planado daw po yung pag-alis ng TVJ dito daw po sa Tape Incorporated mga kababayan. Ayan na agad ha, may issue na agad ha, planado. Ang galing yung mag-isip. Napanood ko din yung video yan eh, no? Tuloy natin. Bayan at scripted daw po. At ano yung sinasabi pa nga nung iba mga kababayan, yung mga galamay nitong GMA7 na parang mga kababayan, nagagamitin daw pong ebidensya yon or mas magandang gamitin na ebidensya laban daw po dito sa TVJ. Yung video na kumakalat. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo mga ganitong klase ng video. So kung matatandaan nyo mga kababayan, kung bakit nakaplex dyan sa harapan natin sa screen yung video ng pamamaalam ng TVJ, kung makikita nyo po habang nagpapaalam etong TVJ, talagang makikita nyo yung sama ng loob sa kanilang mga puso mga kababayan, na kung saan talagang makikita natin yung pagkadismaya nila dahil nga hindi sila pinagtrabaho. At dahil doon mga kababayan, kung ako namamaalam, talagang mahihirapan ako magbigkas or magbitaw ng mga salita dahil nga sa sama ng loob at dahil sa bigat na dinadala ko dahil nga sa hindi ako pinayagang magtrabaho. Tama yun, no? Pumasok sila nung araw na yan para magtrabaho. Pero pinigilan silang umere nung araw na yan. Why naman? Kasi sinasabi, baka meron silang sabihing hindi maganda. Siguro naman, di naman gagawin ng TVJ yun. Pumasok sila para magtrabaho. Tapos syempre, ikaw magugulantang ka, no? Papasok ka tapos ganyan ang sasalubong sa'yo. Nakakainis talaga o nakakalungkot yung ganyan. O wag yung pag-live yan, TVJ, bawal. So ngayon, ano ba ang punto natin kung bakit natin pinapakita to? Panoorin muna natin. Lahat ngayong araw para makapagtrabaho, pero hindi po kami pinayagang umere ng new management. Non-live. Hindi po kami pinayagang mag-live ng new management. Kung natatandaan niyo po, kung makikita nyo mga kababayan, di ba, lalo na etong si Boss Vic, makikita nyo na talagang kung siya pagbibitawin nyo ng salita, talagang maiiyak siya dahil nga, sabi nga niya, naging kalahati na ng buhay niya, itbulaga. Yeah. So ngayon mga kababayan, ano ba yung pinupunto natin dito kung bakit natin ipinapakita itong bidyong ito? Dahil mga kababayan, meron kasing kumakalat na video na sinasabi nung iba, lalo na nung mga anti-TVJ, na nakuha daw nilang clip dun sa sa live nitong si Ma'am Maine Mendoza. So ngayon, sabi ko nga, good thing na naimbita kami dito sa EAT ng TVJ dahil nakita namin pagpasok namin nung 10:30 ng umaga
doon sa EAT mga kababayan, nung naging guest kami doon, nakita namin yung yung kanilang pagtatrabaho bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. At doon talaga makikita namin na tinatanong muna ng mga writer, ng mga director, yung mga nandoon, yung mga staff, etong mga host kung okay lang sila, kung kaya nila magsalita ng dire-diretso, kung hindi ba masama yung pakiramdam nila. At saka maganda doon mga kababayan, bago ka pumasok, kailangan mo muna ng vaccination card para makita kung talagang wala kang nararamdaman or wala kang symptoms ng kahit na anong sakit mga kababayan. So ngayon, ang pinupunto natin dito kung bakit natin sinasabi yan, i-play muna natin. Yung taon na ito, 44 na taon. Alright. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat sa mga naging tahanan namin. Unang-una ang RPN 9 for 9 years, 7 na taon po. Ang ABS-CBN for 6 years, 6 na taon, at ang GMA for 28 years. Takin mo, no, sa GMA sila pinakamahaba talagang nanilbihan, no? Tapos ganito lang din. Parang okay lang na mawala sila. 'Di ba? Parang okay lang sa amin mawala yan, TBJ. Black timer naman yan, tsaka ngayon. Siguro nararamdaman nyo o nakita nyo yung kahalagahan ng TBJ sa channel nyo. Sa loob ng 28 years na nandiyadyaan sila, halos hindi napahiya ang TBJ sa inyo. Hindi napahiya ang channel nyo, yung GMA, sa pagiging number 1 noontime show. At lahat tinapatan ng GMA noon. Nung nandiyadyaan ng TVJ sa Itbulaga, ginawa talaga nila lahat. Makilala ang channel nyo na talagang maging astig kayo sa noontime show. Pero parang ganun-ganun na lang din sila ni Haniho, hindi man lang sila kinausap. 'Di ba? Ang tagal nyong nagsama eh. 'Di ba? Sa tagal ng pinagsamahan nyo, ganun-ganun na lang itapon, ganun-ganun na lang baliwalain ang TBJ. 28 taon. Thank you. Okay. Nagpapasalamat din kami sa lahat. Yan. Pakinggan nyo mabuti etong pagdating dito kay Boss Vic. Talagang makikita nyo yung sama ng loob, mga kababayan. Makikita nyo yung bigat na talagang mangiyak-ngiyak at hindi mo kayang idiretso yung pagsasalita mo dahil nga sa sobrang bigat. Siyempre ba naman, ikaw ba naman pumasok ka ng agang-aga tapos balitaan mo, hindi ka pinaere. Kumbaga parang pinaalis na kayo sa madalit salita. Diba? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Advertisers mula 1979 na nagmahal, nagtiwala at sumuporta sa amin. Okay. Ganon din sa inyo. Higit sa lahat, ganon din po sa inyo mga Tabarkat, sa mga manunood, sa inyong pagmamahal sa programang naging bahagi. Okay. Programang naging bahagi ng inyong tanghalian. Masakit sa tenga nun. Yung gano'n, tiwing, tiwing. Iba sa mic, no? Pagkakanta ka, tapos tatapot mo speaker, tiwing, sakit sa tenga. Salamat kay Mr. Tony Tuviera sa pagkakaibigan at pagiging bahagi ng aming pamilya. At higit sa lahat, sa Panginoong Diyos. Na kahit kailan, hindi niya kami pinabayaan. Hindi na po namin iisa-isahin ang laman ng aming mga puso. Okay, pakinggan natin. Hangad lang po namin ay makapagtrabaho ng mapayapa, walang maagrabyado, at may respeto sa bawat isa. Okay. Iba yung no? Yung dating ni Bossing Vic talaga, no? Yung mga araw na yan, panahon na yan na talagang aalis sila dyan. Ang bigat-bigat sa dibdib ni Bossing Vic, oh. Kitang-kita mo eh. Sa kanilang tatlo talaga, no? Kay Bossing Vic talaga, makikita mo talaga yung bigat sa dibdib. Nakikita naman natin talaga si Bossing Vic talaga dyan is talagang laging present sa Itbulaga noon. Si Tito Sen kasi medyo babalik si Tito Sen, mawawala, babalik, mawawala. Kasi intindi natin yon dahil nasa Senado si Tito Sen. Siyempre, public service muna. Siyempre, kailangan yung pagiging senador niya is matutukan niya rin. Nauunawaan natin yon. Ang talagang magkasama dyan si Joey De Leon at si Vic Soto talaga. Kay Sir Joey talaga, tahimik na tahimik si Sir Joey. No, tahimik na tahimik siya eh. Pero yung emosyon ni Sir Joey parang kalmante na tahimik lang. Pero si Bossing Vic,
yung emosyon niya is nakikita mo na sa kanya talaga na parang pagkabigat-bigat nung dinadala niya talaga. Masakit na masakit. Kay Sir Joey na itatago niya eh. Kay Sir Tito, malungkot si Sir Tito Soto, si Tito Sen, pero nandiyadyaan din eh. Nadadala pa niya. No, si Bossing Vic talaga. No, nakikita mo sa kanya na talagang yung malambot ang ano niya eh. Yung puso niya talaga. Pinipilit niyang itago pero lumalabas. Ganun yun eh. Tingnan niyo yung expression ng muka ni Boss Vic. Talagang kung ako yung nasa sitwasyon niya, mahihirapan na ako tuloy-tuloy ng speech. Kasi nga, ang bigat nung nararamdaman ko ng araw yun na yung sinabi kung ako natin. yung nasa sa sitwasyon nila. Ano po? So ipagpatuloy pa natin. Simula ngayong araw, May 31, Okay. 2023, kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Parang maiiyak si Bossing. Karangalan po namin na kami nakapaghatid ng tuwat saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy. 1,000,000 isang tuwa. Okay. Thank you. So ngayon mga kababayan, since tapos na yan, may ipapakita naman ako sa Ayan! So ngayon, eto, kung bakit ipinakita ko sa inyo yan, meron tayong ipapakitang video naman na ipinapakalat nila ngayon para yan yun, Sir Jake. ang Sige. TVJ at palabasin mga kababayan na yung pag-alis po ng TVJ ay planado daw po at scripted daw po yung pamamaalam yan nga, nila. pinapakalat. So ngayon, eto yung video na yon, yung kumakalat ngayon at pinapakalat ng mga galamay ng GMA7 at yung galamay nitong Tape Incorporated. Kala nyo may isahan nyo kami Ito. Nung araw na namaalam ang TVJ nung May 31, 2023 mga kababayan, hindi na sila pinayagang mag-air nitong Tape Incorporated dahil nga kumbaga parang ayaw na silang pagtrabahuin sa madalit salita. Kaya ang ginawa nila, na maalam sila, nag-live itong si Ma'am Maine Mendoza at doon nga sa live na yon ay nakita nga lahat po yun nangyayari doon sa produksyon mga kababayan. So ngayon, yung mga nakita dito, mga na-capture dito, binigdel po nung iba. Ano po binigdel? Sinabi nung iba, scripted daw po at magandang ebidensya daw po ito, laban daw po dito sa TVJ. So ipakita ko sa inyo. Senior na. Apo ma'am, ganyan ma'am. Okay po. Lumasin po kami lahat ng araw para makapagtrabaho. Pero hindi po kami ginagalang pumili yung mga listener. Pero hindi ginagalang live yung mga listener. Tatandaan po. Eto si Miss Jennifer yata ito mga kababayan, yung sinasabing wag maingay. Pero ang inilagay nila dito, ginagalit nyo pang publicity to. Ayan ako muna po magsasalita, Sir Jake. No, tignan natin kung magtutugma yung sasabihin mo sa sasabihin ko dito. No, siguro naman magiging malapit. No, ako muna. Kumbaga ako muna starter, Sir Jake. Ginagalit nyo pang publicity to. Sa tingin nyo ba maglalagay sila ng ganyan mismo? Diba sa tingin nyo ba? Yung TVJ ganyan, gagawa sila ng ganyan? Iba mag-isip yung mga gustong sumira sa TVJ. No, parang pinapatahimik niya Siyempre nagsasalita Patatahimikin yung mga tao. Ala nga namang may nagsasalita. May nagpapaliwanag sa harapan. Tapos, maingay. So, ginagalit nyo pang publicity. Ano publicity ba kailangan yan? Hindi na nila kailangan gumawa ng publicity. No? Si Ma'am Jenny Ferry, pinapatahimik niya yung mga tao. Ano sinasabi yung mga pang-publicity? Ano publicity ba kailangan ng TVJ? Kahit hindi na masyadong magano ng publicity yan, kilalang kilala na yan Kita nyo naman, ang galing ng gumawa niyan. Diba, Sir Jake? Si Sir Jake naman. Yung nakalagay dyan, kaya naging masama yung imahe
nitong si Ma'am Jenny Pere. Pero mga kababayan, ang ginagawa dito ni Ma'am Jenny Pere, kung lalawakan natin yung pangunawa, pinapatahimik niya yung mga tao. Dahil nga, ayan na, tugma kami ni Sir Jake. Pinapatahimik niya yung mga tao dahil nagsasalita yung TVJ. 'Di ba? Kung kayo may kausap kayo ha. Importante yung pinag-uusapan nyo. Tapos may makikisabat na hindi naman kasali dun sa pag-uusap. Ano magiging tingin nyo? O kaya nag-uusap kayo ng seryoso tapos sa gilid nyo. Ano? 'Di ba? Gusto nyo ba yung ganon? Siyempre pinapatahimik ni Ma'am Jenny, no? Pinapatahimik niya yung mga tao dahil merong sasabihin ng TVJ at nagsasalita yung TVJ. Tayong tatlo, ang Tito Vic and Joey. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. July 30, 19... Kasi parang ang dating kasi doon sa iba, doon sa pagganon-ganon daw ni Miss Jenny Pere, mga kababayan, parang pinagbabawalan daw yung mga tao na mag-video dahil nga makikita yung scripted daw po doon. Ito, para maliwanag lang, mga kababayan, no? Uulitin ko. Ang TVJ at saka yung mga staff ng TVJ, yung mga co-host nila katulad nitong sina Paulo Ballesteros, maaga pong pumapasok yan sa trabaho. So ngayon, sa pagpasok nila ng maagang yon, siguro naman maaga ding dumating yung balita na ayaw na silang pag-irehin o ayaw na silang pagtrabahuin live nitong Tape Incorporated. At since maagang dumating yung balita, automatic na pag-uusapan yan ng TVJ, ng mga co-host nila, kung anong gagawin nila, kung paano sila makakapagpaalam ng mas mahal sa tao dahil nga mas mapapaganda nila na mag-ere o kahit man lang sa pagpapaalam, hindi sila pinayagan na mag-live. Gamit po yung yung studio, mga kababayan. Gamit po yung yung ginagawa nila na pagla-live pang araw-araw tuwing tanghali. Hindi sila pinayagan doon. Kaya ang ginawa nila, nag-usap-usap sila at doon nga nakita din namin na, 'di ba, sabi ko nga kanina, pagka nandudong ka sa loob ngayon, makikita mo kung ano yung ginagawa ng mga direktor, kung ano yung ginagawa ng mga co-host, ng mga staff. Tinatanong sila, lalo na yung mga writer, okay lang ba kayo? Kaya nyo bang magsalita ng ayos? Magsusulat ba tayo? Isusulat na lang ba natin yung gusto ninyong sabihin? Idikta nyo sa amin, isusulat namin para mamaya pagka magpapaalam na kayo or magla-live na kayo, nakahanda na, babasahin nyo. Oo, hinahanda na nila eh. Diba? Kasi mamaya, sinabi nga ni Sir Jake, no? Hinahanda na nila kung sakaling syempre ikaw magsasalita ka, yung sakit sa dibdib mo, sasabihin mo. Minsan baka ma-blackout ka, yung mawala yung sasabihin mo. Tapos, diba? Yung lungkot, yung bigat na dinadala mo. Mas maganda na yung meron kang nalang pattern eh, kung kaya mo o hindi. May pattern ka nalang nababasahin. Kaso, pati yung pattern na yun, nakita ko nga yung video na yun, is binigyan nila ng kahulugan. Nak-scripted daw. Alam nyo, sa totoo lang, marami ding nagsasabi na yung TVJ is planado na umalis diyan talaga sa tape, no, diyan sa Itbulaga. Kung planado na nila umalis yan, hindi nyo makikita yung mga ganyang itsura nila. Kung planado nila yan. Kita nyo naman, malungkot. Scripted yun. Dahil gaya nga po ng sabi ko sa inyo, siguro naman sa agang pumasok ng TVJ, maaga ding dumating yung balita nung May 31 na ayaw na silang pagtrabahuin. At anong gagawin nila para makapagpaalam sa mga tao? Since alam naman natin na itong TVJ, mga kababayan, mga senior na po yan. Yes. At automatic na kapag nagsalita sila nang wala silang binabasa, may mga salita sila na makakalimutan nilang sabihin. Dahil nga naghahalu-halo na yung emosyon at hindi mo na may pagpapatuloy yung mga salitang bibitawan mo. Nakukuha ba yung pinupunto natin, mga kababayan? Ngayon, ang ginagawa kasi nila dito, eto, mamaya natin ipagpapatuloy yung paliwanag natin. 79, nagsimula namin ang 44 years ago, ngayong taon na apat na taon. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat sa mga naging tahanan namin. Diba, tinatanong pa nga dito, itutuloy ba o hindi itutuloy yung pagpapaliwanag ng TVJ, mga kababayan? Dahil nga nakikita nila, kung ako tatanungin nyo, kitang-kita naman sa mukha talaga ng TVJ yung halo-halong emosyon. Oo. Alam nyo, kung sa normal na tao nga nangyari yan, tanggalin ka sa trabaho, lalo na at ikaw ay may iniingatang pangalan, at bigla kang mawawala dun sa pinaghirapan ninyo, baka mangiyak-niyak ka na dyan, baka gumapa ka nga sa kakaiyak dyan. Diba?
So ngayon, pagpatuloy pa natin. O, diba? Kaya nagbukang masama, ipinas-forward nila yung video. Tumira sa pagkakaibigan at pagiging umahagi ng aming pamilya at higit sa lahat sa Panginoong Diyos na kahit kailan hindi niya kami pinabayaan. Yan yung sinasabi ko eh. Yung may script. Grabe, no? Kayo na naglagay ng pangalang may script eh, no? Eh nga yung sinasabi ni Sir Jake eh. Siguro may mga nakalistang bagay dyan, no? Alam nyo ba, yung emosyon ng TVJ, yung bigat na nararamdaman nila dyan, sa tingin mo ba, ikaw yung mga sasabihin mo, kung ikaw lang ang mag-iisip ng sasabihin mo na ano, siguro na ibibigay na nila dyan ngayon, sige, ito yung sasabihin namin para hindi namin makalimutan. Ilista na lang din namin. Kung merong ganyan, di ba? Maililista. Wala din namang masama yan eh. Paano magiging script yan? So, kung sinasabi nyong scripted dyan, yung pag-alis ng TVJ, edi scripted din yung away ng tape at ng TVJ. Diba? Kung scripted dyan, bakit nandoon sila Paulo? Ano ibig sabihin? Babalik yung TVJ, tas nandoon sila Paulo, sila Yorme sa ano? Sa Itbulaga. Magsasama-sama sila, biglang magugulat tayo pagbukas natin ng TV. Nasa Itbulaga yung TVJ, magkakasama. Gagawa pa ba yung script ng TVJ ng ganyan? Siguro binabasa lang nila yan kasi 'di ba pag tayo pili ko. Pag ikaw mag-host ka, 'di ba? O kaya tapos ganyan nakikita nyo ang bigat ng dinadala ng TVJ. Maaaring mablangko ang isip mo. So parang pinangunahan na sige, sasabihin namin, isusulat na namin, parang ganyan. Para hindi na namin makalimutan at maging maayos yung pagpapaalam namin sa tao. Ikaw kung marami kang problema sa buhay mo, kung marami ka talagang dinadala at bigat, may mga sasabihin ka na mabablackout ka eh. Makakalimutan mo eh. Gusto nilang maging maayos yung pagpapaalam nila sa tao at sasabihin may script. Script na ba yan? Kaya kung sasabihin yung script yan, eh di ibig sabihin scripted din yung nangyayaring problema sa tape tsaka sa TVJ. Parang sinasabi nyo na may araw na aalis ang TVJ sa TV5 tapos babalik sa GMA. Ganun ba yan? Ganun yung script? Baka ganun yung sinasabi nyo. Ang galing, no? Ang galing nyo mag-isip. Kaya yung ginagawa nyong abuta sa TVJ, hindi pasok eh. Ay, nako. Yan! Ito yung sinasabi nila na scripted daw dahil nga may nakasulat. Gaya nga po na sabi ko kanina mga kababayan. Ito sana mapanood din to nung iba lalo na nung mga anti-TVJ. Gaya nga po nang sabi ko, good thing na naimbita kami sa EAT. Dahil nakita namin kung ano yung ginagawa nila doon. Nakita namin yung mga caring ng ng mga staff ng mga dating Itbulaga, yung mga staff ng EAT na bago nga magsimula, tinatanong nila ang TVJ kung okay lang ba, kung kaya nilang magsalita. Tama, yun yung sinasabi din natin. At ako po, no, isa din po ako dati sa naging contestant niya sa Itbulaga noon dati, doon sa Republic of the Philippines. No, isa din po ako sa naging contestant diyan sa Itbulaga. So nanonood kami noon eh. Nakikita namin yung nangyayari, pati nga yung papel na yan, no, na pinapakita. Kasi minsan talaga, kung ikaw kaya mo bang magsalita, ganto, yung mga sasabihin mo, kinililista na lang nila. Kung sakaling makalimutan mo o di ba, para maging maayos kasi nasa harap ka ng camera eh. Nasa harap ka ng mga tao. Kailangan maayos ang pagsasalita mo. Ang ginagawa lang naman ng TVJ dyan, kung may nakikita kayong ganung papel, is gusto nila maging maayos yung pagpapaalam ng TVJ sa mga tao. Ano gusto nyo? Parang magbabablanko na lang yung TVJ dyan? Ganon? Sus, Mariosep. Ay mga kababayan, ang problema kasi dito, kung bakit natin to tinatalakay ngayon, kasi binabaligtad nila ang TVJ. Oh, yes. Pinapalabas nila na planado ng TVJ yung pag-alis nila sa Tape Incorporated kahit hindi naman totoo.
Diba? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Siler News TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon, walang iba kundi kay Sir Jake Mac News TV. Ayan mga katunay, hanip sila gumawa ng kung ano-ano. No? Makasira lang, hindi rin magiging ebidensya yan. Napakalayong maging ebidensya yan laban sa TVJ. Ako na nagsasabi, mahirap yan. Gawa-gawa lang ng mga antay yan. Sus, gagawa lang kayo, hindi pa yung maayos. Kayo mga katunay na masasabi nyo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!